Ang pagiging lalaki ay hindi lang tungkol sa katawan o sa tapang ng salita. Ito'y tungkol sa disiplina, paninindigan at kakayahang bumangon kahit ilang ulit ka nang bumagsak. Ngunit tatandaan mo ito, ang masculinity ay hindi basta ibinibigay sa isang lalaki. Ito ay hinuhulma, pinatitibay at pinapanday ng hirap. At sa video na ito, ilalantad ko sa iyo ang 5 brutal na paraan para durugin ang kahinaan mo at palakasin ang iyong pagkalalaki. Hit the like and subscribe button dahil matinding aral na naman ang matututunan mo sa video na ito. Let's begin. Number 1. Serve the mission, kill the excuses. Ang lalaking may mahinang masculinity, namumuhay yan para sa walang kwentang bagay. Naghihintay lang yan ng weekend kung saan walang pasok o trabaho para makapagliwaliw at makapaglakwat siya. Walang kakwenta-kwenta, hindi ba? Ganyan ang lifestyle mo kapag mahina kang nilalang. Mas uunahin mo ang pambababae kaysa sa misyon mo. Mas uunahin mo ang pagliliwaliw, ang pagpapasarap at pagsasayang ng buhay mo sa mga bagay na walang kabuluhan kaysa sa misyon mo. Dahil una pa lang, wala ka namang misyon sa buhay. Para ka lang ligaw na kaluluwang pag-alagala sa kung saan. Walang katuturan at kahulugan ng buhay mo, kaya sinasayang mo na rin lang, hindi ba? Ngunit ang lalaking may laman at kahulugan ng pagkalalaki, hindi ganyan ang gagawin. May purpose at mga bagay na nagbibigay kahulugan sa kanyang sarili at buhay. Ganyan ka rin sana, kaso alipin ka ng sarili mong kahinaan. Tandaan mo ito, pleasure without purpose is poison. Nga pala, open na ang ating membership para sa may mga gustong sumali at makinig sa mga private content. Join Kawan Membership kung interesado kang malaman ang iba't ibang taktika ng lipunan, gobyerno at sistema. Dito natin i-expose ang matrix na mayroon ang bansang ito. Number 2. Forge flesh into steel. Ang kahinaan mo, mas lumalala yan kapag mahina rin ang katawan mo. Kapag pabaya ka sa katawan at kalusugan, ibig sabihin, mahina kang lalaki. Matik na agad yan. Weakness thrives in neglected body. Mahina na nga ang utak mo, mahina pa ang katawan mo. Ano nang ginagawa mo sa buhay? Lalo na't lalaki ka pa naman. Isipin mo na lang kung may anak kang babae. Tingin mo ba magiging proud siya na yung tatay niya ay mahina? Dagok at sampal yan sa pagkalalaki mo. Kaya ngayon pa lang, simulan mo nang palakasin ang katawan mo dahil yan ang magsisilbing pundasyon ng kalakasan mo. Ang maganda at malakas na katawan ay tanda ng malakas na pagkatao at isipan. Build a body that reflects discipline. Mag-build ka ng katawan na irerespeto na agad ng mga tao pagkakita pa lang sa'yo. Napakahalaga ng katawan mo, tatandaan mo yan dahil yan ang imahe mo. Magpa-member ka na sa gym o mag-aral ka ng calisthenics dahil palaging may paraan kapag gusto mo ang isang bagay. Put your body into work and commit to it because your body is your first fortress. Make it unshakable. Number 3. Spare no weakness. Ang may hinang lalaki, mga soft-hearted yan. Ngunit soft-hearted sila sa maling paraan. Dahil sa sobrang lambot ng puso nila, hahayaan nilang bastos-bastusin sila ng mga tao sa paligid nila.
Hahayaan nilang gamitin sila, hahayaan nilang manipulahin sila, at hahayaan nilang itrato sila ng iba't ibang tao na parang basura at maruming basahan dahil nga soft-hearted sila sa maling paraan. Hindi na nga kalambutan niya ng puso, katangahan at kahinaan na yan. Tandaan mo ito. Strength draws a line. It enforces boundaries and protects your energy. Kapag pahinahina ka, ikaw ang talo dyan. Hindi mo rin kasi pinahahalagahan ang sarili mo, kaya pumapayag kang ganyan-ganyanin ka na lang. Stop giving them chances. Huwag mo silang bigyan ng pagkakataon na gawin sa'yo lahat yan. Baka nakakalimutan mo, isa kang lalaki. And the man who keeps giving chances are not kind. He is weak. Number 4. Move without permission. Ang mahinang lalaki, naghihindayan ng permission o approval ng ibang tao bago niya gawin ang mga bagay na kailangan niyang gawin para sa sarili niya. Tingnan mo, para sa sarili na niya yun, pero naghihintay pa rin sa go signal ng ibang tao. Dahil takot na kumilos at magdesisyon para sa sarili niya, ipapaalala ko lang, walang darating para tulungan at isalba ka sa sitwasyon mo ngayon. Kaya kung maghihintay ka ng go signal ng ibang tao, baka mabulo ka na lang bago ka pa kumilos. Strength is built by action, not by approval. Kung may gusto kang gawin o simulan na isang bagay, basta't ito'y makatao at walang maaargabyadong kapwa, gawin mo na. Huwag ka nang maghintay sa approval ng iba kung hindi naman masama ang gagawin mo at ito'y makakatulong sa paglagobo sa buhay. Huwag ka nang maghintay ng go signal ng kung sino dyan. Kumilos ka na. Don't ask for permission. Take responsibility and move. Number 5. Master your fire within. Alam mo ba na ang emosyon mo ay maihahalin tulad sa isang apoy na kapag hindi mo napanatili ang liyab nito, kapag hindi mo ito nakontrol, ikaw ang susunugin nito. At ang mga lalaking mahina, hindi nila kayang kontrolin ang apoy nila, kaya karamihan sa kanila nasa kulungan at nasa hukay na ang iba. Tandaan mo, strength is control. Knowing when to stay calm and when to unleash your force is called mastery. Dahil ang apoy sa loob mo, hindi naman yan masama. Bagkus, maaari mo itong gamitin sa iyong advantage. Kung matututunan mo lang itong kontrolin, pwede mo itong pahinaan, pwede mo itong palakasin, at pwede kang manghingi dito ng konting lakas upang tulungan kang harapin ang hamon mo sa buhay. Ngunit ang lalaking hindi ito kayang kontrolin ay alipin ng sarili nitong kahinaan. You must kill your weak side by making emotions your servants, not your master. Unawain mo yang mabuti. At kung nais mong suportahan ang channel na ito, hit the like and subscribe button. Nawa ang lahat ay makaunawa. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga mahal kong kawal.